Starlink at solar installation sa may Buadi Poso Bentong. Ayan po yung ating Starlink at yung solar panel. Diyan po natin nilagay yung ating solar panel. 550 watts po yan. Yan yung susunod sa pinakamalaking panel. Diyan po tayo nag-install sa may Buadi Poso Bentong, Lanao del Sur. Ayan po yung malapitan na solar panel. Napakalaki po niyan. Napakalakas po yan kumuha ng solar energy, mga katropa. Diyan po natin nilagay dahil para yung sinag ng araw ay makuha ng ating solar panel. So ayan po yung ating Starlink dish na nilagay dyan. Dyan po natin nilagay para wala po siyang obstruction, mga katropa. Dito pala sa Buadi Poso Bentong palaging nagba-brown out, kaya nag-request ang ating client na mag-solar para always on ang kanilang Starlink at palagi po silang naka-internet. So ang una po natin ginawa ay nag-install kami ng cable tray at saka yung distribution box pati yung inverter. So ayan po si Engineer Alihani Macaraya, siya po ay electrical engineer. In-install po namin dyan yung battery na Life PO4 battery sa pinakababa. So napaka-elegant po tingnan ang ating solar na hybrid. So ito palang ating solar hybrid ay may capacity na 1.2 kilowatt at may peak power na 3.5 kilowatt. Ang battery po niya ay nasa 120 Ah na Life PO4 pure battery lithium. So ngayon mga katropa, nilagay po natin ang Life PO4 na battery. Napakabigat po niyan. So kailangan may dadala na mag-assist sa iyo na pangalawang tao para ma-screw natin ng maayos. So 6 po yung screw na ginamit natin dyan para hindi mahulog. Dahil po napakadelikado yan sa bata, baka mahulog at napakabigat. Sa ganitong solar mga katropa, pwede ka nang makailaw at saka pwede ka nang maggamit ng TV o radio at saka pwede ka nang mag-electric fan tuwing mainit na araw. So ito palang solar setup mga katropa, hindi po niyan kaya yung air condition at saka yung mga mabibigat na appliances kagaya ng washing machine, pump at saka ano pa man dyan, yung mga welding machine. Hindi po kaya sa ganyang setup mga katropa. So, naglagay na din kami ng mga wirings dyan mga katropa. Ngayon sinisit up ni engineer yung output ng kung saan pwede magkuha ng kuryente sa ating solar system. Diyan po tayo nag-switch or nag-connect ng ating Starlink. Ayan po yung ating Starlink na naka-install na at saka na-setup na po natin yung kanyang router. Ayan po yung kanyang pinaka-malupit na MikroTik Hex. So hindi ko po ni-recommend na wala po kayong MikroTik Hex pag may Starlink kayo. So ayan po yung ating media converter, umiilaw na po dahil nag-request ang ating client na mag-fiber at naglagay ng window machine doon sa may kalayuan. So nag-fiber cable po tayo. O nakikita nyo, nagpa-function na ang kanyang internet, nagbe-blink yung sa gitna. That means mayroon pong internet na dumadaloy sa fiber cable natin. Shout out pala kay Mr. Jasim, kay Mr. Salman, si Mr. Ali at saka si Mr. Khalid na nag-assist sa atin ng fiber. Ayan yung ating MikroTik, naka-configure na po yan para sa ating Starlink para hindi po mag-lag ang window machine. At kung ano pang i-switch nyo dyan na router or Wi-Fi ticket business. So sa lahat po ng ating mga client na nag-avail, maraming salamat po sa inyong trust at tiwala. So siyempre hindi mawawala ang ating power on delay na Panther para hindi po mag-reset ang ating Starlink pagka nagba-brown out parate. So inabot pala kami dyan ng isang buong araw, umaga hanggang hapon dahil nag-install kami ng solar at Starlink mga katropa. So ito na po pala ang ating finished product sa ating solar hybrid system. So nag-function na po siya. So nakikita ninyo, mayroon na po siyang AC input na direct sa Lasurico. So nagcha-charge po yan direct sa ating kuryente. So pag kaumaga po, nagcha-charge po din yan ng ating solar panel. So kaya tinawag na hybrid. Maraming salamat po pala sa ating client sa Buadi Poso Bentong, Lanao del Sur.